Sundan po natin ang susunod na kabanata sa kakaibang kwentong ito. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa aking channel at i-click po ang notification bell para po lagi kayong updated. Walang problema, Iha. Nagulat na lang si Dewey nang bumukas ang pinto ng library at pumasok ang kanyang mga magulang. Namamaga ang mga mata ng kanyang ina na lumapit at yumakap ng mahigpit sa kanya. Ang ama niya ay yumakap din sa kanila. Iyak lang ng iyak ang kanyang nanay. Kaya si Pasita ang nagpaliwanag. Hindi matanggap ng iyong ina ng anak niya ang nakatakdang pumutol sa isang sumpa, kaya pilit niyang inilayo ang sarili niya sa kanyang mga kalahi. Tumalikod siya at namuhay ng normal. Pero hindi natatakasan ang nakatakda. Hindi ba, Amalia? Kaya nandito kayo ngayon sa bahay na ito. Ano ba ang nakatakda? Tanong ni Dewey. Hindi naman matitigil kay Dewey ang henerasyon ninyo, Pasita. Alam mo yan. Biglang sabad ng kanyang ama. Dewey, anak, gamitin mo ang utak mo. Huwag kang basta-basta Fidel, saway ng tiyahin. Kukumpas sana ito pero pinipigil lang. Napatingin si Dewey sa ama. Noon lang niya ito napuna uli. At ang kakaibang energy na bumabalot dito. Energy na gustong ko mawala pero kinukontrol. Pagsulyap naman niya sa ina, hindi pa rin ito tumitigil sa pag-iyak. Pigilan mo ang asawa mo, Amalia. Kumumpas si Pasita at tumuro sa kanyang ina. Sa isang iglap ay hindi na umiiyak ang huli na para bang biglang natauhan. Sunod-sunod ang pag-iling ng kanyang tiyahin. Fidel, maghunos dili ka. Fidel, magtigil ka. Pigil ng nanay niya sa asawa at niyaka pa. Pero kumalas ang kanyang ama. Aakmang lalapit sa kanya pero nakontrol ito ng kanyang tiyahin kaya natulos sa kinatatayuan. Kahit kailan ay hindi kita pinakialaman. Baka ngayon pa lang. Tiya, wag. Pinutol ni Dewey ang pagkontrol nito sa kanyang ama sa pamamagitan ng paglapit. May gustong sabihin ng tatay niya. Nararamdaman niya. Tiyahin ko kayo. Ramdam ko iyon kahit ngayon ko lang kayo nakilala. Pero hindi ibig sabihin na hahayaan ko lang kayo na gawin anuman ang gusto niyo sa mga magulang ko. Lalo na ang saktan sila. Hindi ako aabot dito para lang mangyari iyon. Pasing, Dewey. Mag-usap kayo ng maayos. Mapag-uusapan natin ito. Sabi ng nanay niya. At ikaw naman, Fidel, huwag ka nang makialam. Hayaan mo na sa akin to kahit ngayon lang, please. Nagtaas ng kilay si Pasita sa mag-asawa. Hindi nito nagustuhan ang nangyayari. Bakit ganoon? Kinukontrol ng tiyahin ang kanyang mga magulang. May mali sa sitwasyon. Certainly, dear niece, something is very wrong with the situation. Kumalma nga, naging tunog sarcastic naman, at nababasa ang isip niya. Tumahimik silang mag-anak. Sige, ang mabuti pa ay umalis na kayo. Tama na sa akin ang malaman ni Dewey ang pinagmulan niya. Ganoon lang iyon? Tiya, nag-aalangan naman si Dewey at nahimigan ang pagtatampo nito. Pero hindi siya pinakinggan ng tiyahin. Gusto kong malaman ang nakatakda. Tanungin mo sa masikreto mong ina. Nakaismid na sagot nito. Hindi, gusto kong mula sa inyo mismo manggaling. Tutal kayo ang nagbukas ng tungkol doon. Sorry, ayoko na. Tama na sa akin ang nagkaharap tayo in person. Dalhin mo ang libro. Magagamit mo yan. Tumalikod na ang matanda sa kanila. Napamata si Dewey. Alis na lang ba siya basta-basta? Hindi. Tiya, determinadong tawag niya rito. Tama na, Dewey. Hindi mo ako mapipilit. Malamig na tugo ng tiyahin. Ang sabihin mo, takot ka sa anak namin, Pasing. Bakit hindi mo pa direktang sabihin sa kanya? Ikaw na rin ang nagsiwalat. Isiwalat mo na lahat. Galit na sumambit ng kakaibang salita ang tiyahin at sa isang iglap ay nagsara ang bibig ng kanyang ama. Tay! Napahiyaw si Dewey at lumapit dito.
Hindi niya alam kung paano sirain ang spell sa ginawa ng tiyahin. Umalis na kayo bago pa tuluyang magbago ang isip ko. Nay, dalhin niyo na si tatay. Kayo na lang ang umalis. Kailangan kong maliwanagan sa lahat ng ito ngayon mismo. Hinarap niya ang tiyahin. Tiya, alisin niyo na ang spell. Ibinibigay ko ang salita ko sa inyo. Hindi ako aalis dito. Makikinig ako sa lahat ng sasabihin niyo. Huwag niyo lang pakialaman pa ang mga magulang ko. Ngumiti si Pasita. I like that kind of attitude, my niece. May paninindigan ka. Kailangan niyang manindigan. Kung may namana pa siguro si Dewey sa ina maliban sa pagiging mangkukulam, iyon ay magkaroon ng paninindigan. Paninindigan para si minamahal. But sorry to tell you, nagbago na ang isip ko. I can feel na kahit naninindigan ka, hindi ko naman magugustuhan ang panig na paninindigan mo. So, go. Sumama ka sa mga magulang mo. Sasabihin din naman nila sa iyo ang gusto nilang paniwalaan mo. Bibilugin din nila ang ulo mo. Good luck. Nagtagisan sila ng titig ng tiyahin hanggang sa siya na ang sumuko. May nakikita siyang dark side ng matanda na hindi niya gusto, lalo na sa paraan ng pananalita nito. Hindi sa napakabuti niya kumpara dito pero hindi siya mananakit ng mga taong mahal niya. Ayaw rin niya na sa paraan ng pagtrato ng tiyahin sa kanyang nanay. Para bang ipinagdidiinan ang pagkakamali ng ina. Higit sa lahat, nagdududa siya sa intensyon ni Pasita dahil bakit kailangan itong patahimikin ang ama niya at kontrolin ang kanyang ina. Umalis silang mag-anak. Nagmadali pa sila dahil nagbabadya ang masamang panahon. Madilim ang kalangitan at malakas ang hangin. Nagsimulang pumatak ang ulan. May bagyo, anak. Sabi ng ama noon, nasa biyahe na sila. Sakay sila ng pick-up na hiniram pa di umano nito sa kaibigan nito. Malakas at baka matamaan ang buong Northern Luzon. Hindi natin kailangan magmadali, Tay. Ang mahalaga ay makarating tayo ng safe. Hindi baling mas stranded tayo, sagot ni Dewey. Mula sa pananahimik ay nagsalita na rin ang kanyang ina. Hindi ko akalain na magagawa ni Pasing na sakta ng ama mo at palabasin na nagkamali ako sa mga naging desisyon ko, Edelweiss. Siguro hindi mo palang talaga siya kilala, Nay. Don't worry. Sa'yo pa rin ako maniniwala kapag ready ka nang magkwento. Saka na natin siya isipin. Gusto ko magbanding tayo. Mag-practice na magkasama, Nay. Excited na siya sa isipang makakasama niyang ina sa pag-aaral ng witchcraft. Aba, maganda yan, anak. Matagal ko nang gustong makita ang nanay mo na magsasanay na gumagawa ng ritual. Kaso ang damot niya. Tumigil ka, Fidel. Kung hindi, permanenteng magsasaray ang bibig mo. Singhal ng nanay niya. Nagtinginan silang mag-ama sa rearview mirror at nagngitian. Ramdam ni Dewey sa tono ng ina na welcome dito ang ideya pero hindi pa lang talaga makapag-decide. Inabot sila ng 12 hours sa biyahe dahil nagsimula ng umulan kaya bumagal na ang daloy ng sasakyan paakyat ng Baguio. Hindi na muna siya nagpahatid sa staff house. Sa halip ay sumama siya sa mga magulang na umuwi sa kanila. Gustong tumulong ni Dewey para i-secure ang kanilang mga pananim. Bagay na hindi niya nagagawa dati dahil iba ang kanyang focus. She would like to start embracing her parents' livelihood. Who knows, baka naman magustuhan din niya at least may alternate source of income siya maliban sa kita mula sa pagiging psychic. Saka na siguro niya babalikan ang kanyang mga gamit sa staff house kapag maayos na ang panahon. Masaya si Dewey sa bagong karanasan sa kabila ng sama ng panahon. Isang araw ay gusto na niyang matutunang magtanim ng mga gulay. Nabasa silang tatlo ng ulan pero okay lang. Humigop sila ng mainit na tsaa pagkagaling sa farm. At doon, ikwininto ng ina ang tungkol kay Oria, sa sumpa at sa nakatakda. Ang sumpang 13 henerasyon na makukulong sa salamin ang incubus ni Oria. Mapapalaya lang ito ng isang berheng mangkukulam na tunay na magmamahal dito.
Ang isinumpa ay ang incubus niya ngayon na siya ngang lumabas simula nang mabasag niya ang salamin. At ang nakatakdang magpalaya na nangyari na nga ay siya. Hindi makapaniwala si Dewey. Galing siya sa angka ng mamang kukulam. Hindi niya alam kung may makapangyarihan pa siyang magmamamanifest dahil so far ay power of premonition lang ang mayroon sa kanya. She didn't care much for powers though, but it wouldn't hurt to discover she could teleport or make things move at the point of a finger or some other fancy powers. Napangiti na lang siya sa isipin. Her mother didn't possess any witch power, pero siguro ay dahil hindi ito nagpa-practice ng witchcraft. It was inherent and it could be honed. It was just a matter of time or choice sa kaso ng nanay niya at magmamanifest din ang anumang kapangyarihan na mayroon dito. Ipinagtapat na rin ni Dewey sa mga magulang ang tungkol sa incubus niya, na saglit na ikinatulala ng mga ito. Nang makarecover, kahilahilakbot ang mga naging reaksyon ng dalawa. Naroong magpipray over daw ang mga ito para sa kanya. Ipagpapamisa sila, ilalapit sa albularyo at kung ano-ano pa dahil baka manghina at may masamang mangyari daw sa kanya. Nay, Tay, pakinggan niyo muna ako please, singit ni Dewey. Hindi ko alam kung paano ko kayo kukumbinsihin. Hindi ko rin kayo pipilitin. Pero tingnan niyo ako. Hindi naman ako mukhang miserable, diba? Masaya ako sa piling niya, Nay, Tay. Magkaiba kami ng kalagayan ni Aurea. Hindi ako isang mahinang mangkukulam dahil may kapangyarihan na ako bago ko pa natuklasan na nasa lahi ko pala talaga ang mga kakayahan ko. Mukhang hindi pa rin kumbinsido ang mga magulang. Gusto niyang itama ang maling paniniwala ng mga ito tungkol sa mga incubi. Makukontrol ko siya kung gugustuhin ko. Susunod siya sa akin, provided magagawa ko rin ang gusto niya. Hindi ba't ganun din naman ang normal na tao? Give and take para sa isang successful na samahan? Pero anak, hindi naman talaga iyan ang nakikita kong problema kundi si Pasing. May isa pa kasing sumpa na nangyari naman pagkatapos makulong ang incubus ni Aurea. At ang ipinipilit niya sa amin ng tatay mo na paniwalaan at sabihin sa iyo ay iba sa version na alam ko. Ho? Paanong iba? Ang sabi ni Pasing, isinumpa raw na oras na hindi na nakabilanggo sa salamin ang incubus, magkakagulo uli ang lahat ng mga mangkukulam na mabubuti at masasama, kasama ng mga kapanalig nila. Samantalang ang nalaman ko naman sa Lola Agripina mo ay oras na makulong uli ang nilalang sa salamin sa pagdating ng ika-13 henerasyon ng mangkukulam, saka pa lamang mauulit ang kaguluhan. Kung ganoon ang gusto ni Tia Pasing ay ang ikulong ang incubus para maiwasan ang magkagulo, talagang magkakagulo kapag ginawa niya iyon, Nay. Una, ako mismo ang hindi papayag. Ipaglalabang ko ang incubus ko. Walang pag-aalinlangang saad ni Dewey. Ayaw yata ni Tia Pasita na may maging masaya kaya siya ganun. Baka gusto niya na siya ang bida. Pwes, hindi niya ito istorya kaya pasensya siya. Sa mga sumunod na araw, habang patuloy ang pagsama ng panahon, pinagtuunan ng pansin nilang mag-ina ang counterspell sa pagpapapasok ng incubus sa salamin. Not surprisingly, madali nila iyong na-master. Ang kanyang ama ang kanilang only audience at superfan. Turuan kaya natin si tatay kahit ng basic witchcraft lang, Nay, suhestyon ni Dewey. Aba, gusto ko yan anak, kahit iyong kung paano lang hubaran ang tao sa isang iglap. Fidel, singhal ng nanay niya sa kanyang ama. Natawa si Dewey. Pulos kalukuhan ng alam ng tatay niya. Pero welcome iyon dahil gumagaan ang atmosphere dahil dito. Dahil abala sa pagtulog ay hindi na niya gaanong naiisip ang kanyang incubus. Sinabi niya rito the night after discovering she was a witch na makikipag-bond muna siya sa mga magulang. But she promised to make it up next time.
Sinabi rin niyang naghahanda sila sa pwedeng mangyari. Pati ang tungkol sa sumpa ay binanggit niya rito. Magtulungan tayo sa pagkakataong ito. Hindi natin iiwan ang isa't isa. You'll be my knight in shining armor. I'll be your witch to the rescue. Mag-ingat ka palagi. Natuto na rin si Dewey ng paggawa ng herbal ointments at ilang special potions na galing sa libro. Nakapag sa ulo na pa siya ng iba't ibang maiikling chants para magkabisa ang kanilang inihandang ointments at potions. Sa pagbuti ng panahon, bumalik si Dewey sa staff house na magaan ang pakiramdam para salubungin ng hindi magandang balita. Nasa sala ang lahat ng mga kasamahan niya maliban sa isa, si Clint. Habang si Therese ay walang tigil sa pag-iyak. Nalunod si Clint sa ilog patawid ng liblib. Hanggang ngayon ay pinaghahanap pa siya sa pag-asang matatagpuan siyang buhay. Malungkot na pahayag ni Tim na siyang tanging sumalubong sa kanya at nagpaliwanag. Nang masulyapan siya ni Therese, ay naniningkit ng husto ang mga mata nito. Galit na galit. Kulang na lang ay silaban siya. Nanlamig si Dewey sa balita. Namanhid yata ang kanyang utak. Nangyari ang pangitain niya. Dahil sa nangyari, ay nagpasa siyang munang umalis ng staff house kahit pa nakapag-impake na siya. Gusto niyang makibalita pa kay Clint at ganoon din sa tiyahin. Pero wala siyang nasagap. Wala siyang napansin na kakaiba sa bahay. Dewey, kung hindi nagpunta si Clint sa liblib dahil inakala niyang nandoon ka, hindi mangyayari yun. Mahinang sabi ni Isabel sa kanya nung nasa dining na sila. Kapalaran niya yun. Hindi ko iyon hawak, sagot niya. Wala nang nagtangkang magkomento pa. Hindi nakatulog ng maayos si Dewey kinagabihan. Pabiling-biling siya. Hindi niya maalis si Clint sa isip. Her incubus didn't show up too. Paano kung may masama na palang nangyari rito? Tumutol ang isip niya. The following day, wala pa rin balita kay Clint. So, she bid him goodbye silently in bed. And as she was crying, she called for her incubus. I need you now. Please, be my knight tonight. Finally, he showed up as her knight. Sinalubong niya ito ng yakap. Ganoon lang ang gusto niyang gawin ng mga sandaling iyon. She felt contented as they just sat in bed. He was cradling her in his lap like a baby. Nasa ganoon silang posisyon when the door banged open. Ang tiya pasita niya. She was chanting already. May hawak itong stick. Nasa likuran sina Therese at Isabel. Ang una ay may hawak na kandila samantalang si Isabel ay isang lumang libro. Hindi. Sigaw ng isip ni Dewey. Alam niya ang binabalak ng maito at hindi niya iyon napaghandaan. Tatakbo sana siya para takpan ng salamin o kahit basagin pa niya iyon. Pero narinig niya ang pagshant ni Pasita para pigilin siya sa pagkilos. Don't fight the spell, my niece. This is bound to happen. Nagsimula itong kumumpas. Hindi, sagot niya. Nag-chant siya ng pangontra pero walang epekto. Pumikit na si Dewey para mag-concentrate. Tinawag niyang ina, si Aurea, ang kanyang incubus at lahat ng gustong kumampi sa kanya. Mali ka, Tia Pasing. Sa gagawin mo ay lalo lang magkakagulong. Na siya namang gusto ko. Kumumpas itong muli. Nag-apoy ang kortina. Gusto kong magulo ang mundo mo at mamatay ka na kasama ng incubus mo, pamangkin ko. Bakit, Tia? So after everything, ay gusto nitong matapos ang buhay niya? Nanghina siya sa ideya. Bakit siya? Dahil ikaw ang nakatagda. I want an incubus like yours and not any other incubus. But since I am not you, and I cannot have the lover I wish for, mabuti pang wakasan ko na lang kayong dalawa. Nilakasan pa ng matanda ang tiyan. Lumaban ka, huwag kang papatalo sa kanya, sabi ni Dewey sa kanyang incubus. Ramdam niya ito sa paligid kasama ng iba pang pumasok.
Nang sumulyap siya sa salamin ay may nakita pa siyang flashes. Isang babae ang nakatayo sa harap niyon. Si Aurea. Lumaki na ito katulad niya. Kahawig niya halos. May hawak itong libro. Libro na nasa kanya na ngayon. Nag-uorasyon ang babae. Hanggang sa itaas nito ang isang kamay na may hawak na stick o wand siguro. Ang stick o wand na hawak ni Dewey ngayon. Ang buong akala niya ay flashes ang kanyang nakikita. Pero nang humarap si Aurea kina Pasita at kumumpas, namatay ang kandila. Ganoon din ang apoy ng kortina. Hindi, anong ginawa mo? Pasita recited the chant again. Hindi maipaluwanag ni Dewey ang saya. Ngumiti pa siya kay Aurea at saka nag-concentrate. She tried talking to her ancestor. Salamat. Maraming salamat sa iyo. You deserve it because of your pure love. Nakipag-usap pa siya kay Aurea na hindi niya napaghandaan ang spell ng kanyang tiyahin sa kanya para gawin siyang imbalido. Naramdaman na lang niya nang may mainit na likidong tumulo sa kanyang ilong. Pagdilat ni Dewey ay bumulaga sa kanya ang dugo sa mga daliri niya. Naramdaman din niya ang panghihina dahil pati sina Therese at Isabel ay tumutulong para mapatumba siya. Nahirapan na siyang lumaban. Nangihina na siya at malapit nang bumigay nang may marinig siyang sigaw. Pasing! Boses iyon ng kanyang ina. Nabuhayan siya ng loob, pero hindi sapat para hindi siya tuluyang panghinaan. Sinubukan pa rin niyang labanan ang dalawang babae habang ang magpinsan ay naglalaban din. Sinusumbatan ng kanyang ina si Pasita sa maling paniniwala nito sa sumpa at sa masamang balak sa kanya. Hindi mananaig ang kasamaan sa kabutihan, sabi ng ina. Dalawang kamay na nito ang gumagalaw at mabilis ang mga sinabing orasyon. Iyon pala ay tinutulungan na siya nito laban kina Therese at Isabel. Pagkalipas ng ilang pang segundo, dumami na ang mga tao sa loob ng silid. Mga buhay at mga kaluluwa. Naglalaban ang masama at mabuti. Naruroon din ang mga kakaibang nilalang. Sa maliit na silid na iyon, sinubukan ni Dewey na maipanalo ang laban kahit nangihina na siya. Pero natigil ang lahat ng makaramdam ng pagyanig sa paligid. Di yata't lumilindol. Dahil sa nangyari ay nagpulasan ang lahat, kabilang sina Pasita, Isabel at Therese. Biglang nawala ang mga kaluluwa. Nilapitan naman si Dewey ng ina. Kailangan nating lumabas, anak. Baka gumuho ng tuluyan ang bahay at matabunan tayo. Kayanin mo ang sarili mo. Inalalayan siya nito. Kahit mabagal, tuloy-tuloy sila sa paglabas ng bahay. Nagsimula na ring mahulog ang tipak-tipak na mga kahoy mula sa kesame noong nasa sala na sila. May nag-crack na ring sahig. Hilong-hilo silang mag-ina ng tuluyang makalabas. Pero sinalubong pa rin sila ni Pasita at ginamitan ng orasyon para huwag makakilos. At isang negatibong chant ang inusal nito para kaagad na tapusin ang buhay nilang mag-ina. Pasing, wag! Sigaw ng kanyang ina. Pero hindi nakinig si Pasita. Nagpatuloy ito. Para na silang nasasakal na mag-ina at anumang sandali ay sasabog na at magpipira-piraso. Pinipigil ang pagdaloy ng dugo sa kanilang katawan. Magkayakap silang mag-ina na hinintay ang kanilang katapusan. Pero hindi nangyari iyon. Sa halip, nakarinig sila ng pagbagsak. Pagdilat nila ay nakita nilang nakandusay na sa sahig si Pasita. Umaagos ang dugo sa tenga, sa bibig at ilong. Hindi kinaya ng tiyahin ang lakas na ginamit. Isang darkness spell. Tumigil ang pagyanig. Nagdidilim na ang paningin ni Dewey nang maulinigan niya ang boses ng ama. Pilit pa niya itong inaninag. Nakita niyang may kasama ito. Si Clint iyon. Buhay siya. Masaya siyang makita ang lalaki. Nawala na siya ng malay pagkatapos. Pakiramdam ni Dewey ay galing siya sa isang napakatagal na paglalakbay na nang magising ay uhaw na uhaw siya. Pero saglit niyang nakalimutan ang uhaw nang masilayan ang maamong mukha nang humahaplos sa kanyang pisngi. Si Clint.
Buhay na buhay ito. "Hey, glad you're awake," bati nito sa kanya. He even brushed a knuckle against her lips. He was surely seducing her at nakagat pa nito ang lower lip. Napalunok si Dewey. Tiyak na hindi ang nakilalang Clint ang nasa harapan niya. Pero bago mag-usisa, humingi muna siya ng tubig. Oh, wait. Hindi ito magkandatuto sa pagsasali ng tubig sa baso mula sa mineral water dispenser. So on Clint, but she kind of like it. Uminom siya ng husto at sinaid ang laman ng baso. Matapos may abot sa binata ang empty glass, inilibot niya ang tingin sa kinaroroonan ng kwarto. 2 araw ka na dito sa ospital, just resting like Sleeping Beauty, waiting for her Prince Charming. I tried kissing you many times, but you didn't respond. I thought you were lifeless and I grieved for a while. But you're alive, you and your beautiful eyes. Bakit ikaw ay nagbabantay sa akin? Bakit, ayaw mo ba? Sabi ni Clint. Well, actually, I volunteered. Kasi si tatay mo ang nagbabantay kay nanay mo kahapon. Pero nakalabas na siya kanina. Babalik na sila mamaya para magbantay naman sa iyo. Really? Si Clint? Nag-volunteer na bantayan siya sa ospital? And if she didn't know him, she would say he sounded as though he were flirting with her. Si Clint ka ba talaga? Sinubukang kumilos ni Dewey. May masakit sa katawan niya pero noong una lang. Inalalayan siya ng binata at tinaasan ng kilay. Having doubts? Paanong? Ang sabi nila, bago pa nakasagot ang kausap ay pumasok na ang kanyang mga magulang. Gising na siya, tito-tita. Iho, kung gusto mong umuwi muna, okay na lang sa amin. 2 days and 2 nights ka na rin rito, samantalang galing ka pa sa pagkalunod. Okay lang po, hindi naman nasayang ang paghihintay ko. Sinulyapan siya ni Clint at nginitian. Nagpaalam ito at sinabing babalik din kaagad. Anak, kumustang pakiramdam mo? Okay na ako, Nay. Kayo, kumusta? Nagkwento ang mga magulang sa kanya. Patay na si Pasita. Ang mga kasamahan sa payload ay nagpasyarang umuwi sa kanilang tahanan. Nagsuri ang mga ito sa mga magulang niya, lalo na ang 2 babae. Dahil sulang tigil na pag-ulan, lately at sa naganap na pagyanig, nasira ang isang bahagi ng staff house. Pero maliban doon, ayos naman daw ang lahat. Pagkatapos ng kwentuhan ay muling hinila ng antok si Dewey at hinayaan na siya ng mga magulang na matulog.